hindi ko na-explain yung feeling, pero minsan mapapaiyak ka talaga dun sa tugtog nila na hindi mo may times na nangyari sa akin, hindi ko alam, lubluha ako, nararamdaman ko yung music, hindi ko ma-explain kung ano. Totoo nga sinasabi lang sa huli ang pagsisisi. Kasi ngayon, maski sabihin natin meron kang resources, ang wala na tayo oras. Maski sabihin mo, genuine talaga na gusto mo ng violin, okay? Ang hirap. Puro lalaki kasama mo Hindi. Wonderful week. Yun. Welcome. Bagong episode uli kasama ang mga jazzero. Yun. Joke lang. Si Andy at saka si Kyle. Welcome sa TKB, Tugtugan Kwentuhan Podcast. At maraming salamat uli. Ayan. Hello. Salamat din. Ayun. What's up? And yun, isang oras na naman ng kwentuhan at ang pinaka-paborito natin na jamming. At sa huli ay i-share namin sa inyo ang napag-areglohan namin. And ngayon, check out nyo lang quickly ang proseso. Ang tinahak namin para makabuo, hopefully. Kaya eto, tingnan nyo. Sandali lang yung 8, di ba? Sandali lang yung 8, di ba? Matagal yung 8 yan. Yan nga pala uli ang bago kong paborito si Teputs. Si Teputs. Ba't nga ba Teputs? Puti. Teputs. Di ba? Mahal ng gitara mo, mahal, Teputs. Di ba sa Pilipinas, di ba? Nakalimutan ko na yung mga ganyan. Etneb. 20-20. Etneb. Teputs nga. Diba? Tagal na kasi yung mga ganyan. Alam mo naman, mahilig tayo sa Teputs. Yeah, dito sa North America. And yun, kumusta kayo naman? Kumusta naman, Kyle? Kumusta, Andy? Ganun pa rin. Enjoy lang. Ako lang ba nakakaramdam nito, pero yung winter blues dito lalo na tayo dito sa Toronto, no? Na ngayon puro snow, puro ganon, ang bilis dumilim. Paano nyo na-overcome yun? Or ako lang, or hindi? Dati ko pa na yan. 1 week na yatang nag-snow dito sa atin. Hindi ako lumalabas ng bahay. Nakakairita Well, yun nga, malungkot. Parang ano lang ako Di ba nagkaling tayo sa long weekend, family day? Hindi ako lumabas buong weekend dahil ang pangit ang weather. Medyo may sakit pa, ganyan. Yun. Medyo sad. Yun. Ikaw, inaano ka dito, Andy? Blues? Bass? Maganda kasi nung Saturday, pumunta si Edwin sa bahay. Nag-record kami. So kahit paano, medyo yung Sabado ko at least naging okay. Tapos yung Sunday, lumabas kami, kumain kami sa labas. Tapos, okay naman. Yung nga lang talaga, yung sinasabi mo. Kasi sa akin, more of pag maraming snow, alam ko na yung pagod na papalahin ko sa labas. More of yun actually. Kasi ako naman kasi mahilig ako sa snow. Gusto ko talaga snow. Pero ayoko lang yung pagka nagsha-shovel ako ng napakadami at napakabigat. Dapat talaga, yung mali ko rin kasi dyan kailangan talaga pagbaksak, pagkano pa lang, kunin mo na, huwag mo na intayin na parang natutunaw at bumibigat talaga siya. Pero ang isa ko naman nami-miss, nung mga, ano man tayo, looking back na lang, yung mga tugtugan dati sa downtown, sa mga venue na natatandaan ko maski Winter Storm. Oo, Riley's, diba? Kung saan man. Winter Storm, dala mo yung palakihan ng amp. Diba? Like, hindi pa uso yung mga pedal board na DID, ganyan talaga. Palakihan ng amp. Tapos, buong kit, ikaw magdadala, maski winter. Ano ko lang. Ganon kami dati, no? Nung di ba namin alam na may Filipino scene pala, bawat tugtog, dala mo lahat. Tama. Tapos wala pa kaming kotse noon. So, tumutulong sa amin yung father ni Ricky. Sa van nila, Isipin mo yun, tutugtog. Minsan, ihuhuli ka pa, wala nang nanonood. Tapos by the time na uwi ka, ipapaba mo lahat yun sa basement nila, Ricky. Lahat yun, amps. Dala niyo sarili yung drums? Lahat.
Paano setup ng tugtugan nun? Magpapalit ng drum set? Kuwari, 3 bands. Hindi, depende yun kung may maghiraman. Kasi nung time na tumutugtog kami nun, wala kaming kilalang local band. Kumbaga lahat sila, kanya-kanya. Kuwari, yung isa, Peterborough kami, Toronto, ganyan. So, setup sila, pagtanggal nila, kami naman setup. Ganun ka wild. Damn. Pati amps. So, minsan, pag medyo nakikilala mo na, may mga nakasabay na rin kayo medyo kilala namin. Minsan, naghihiraman na kami. Okay, hiram namin drums, pahiramin ka namin ng bass amp or guitar amp. Ganun. Ay, eto lang naalala ko lang. Gusto ko lang i-share at itatanong ko rin sa inyo. Yung pinaka nagsimula ng light bulb moment nyo dito pagdating sa I guess ako sa tech, sa audio tech. Ako i-share ko yun sa akin. Okay? Nung siguro 15 ako, 16 dito, tumugtog ako, naging kasama ako ng Youth for Christ music ministry, di ba? Again, galing Pilipinas, wala akong alam sa mechanics ng live sound. Mga ganyan, wala. Tapos, first time ako, tumugtog kami sa may Living Arts Center yata sa Mississauga. Typical na, no? So, ako yung gitarista, isa ako sa gitarista yata, dala ko ng amp, okay, tapos electric, ganun lang. And hindi ko alam, no? Tapos ay may mga doon yun, di ba? So, parang nagulat ako, mayroon sinet up pa. Hindi ko alam yung mga monitor speakers. Hindi ko alam yan. Hindi ko alam yung concept na yan. Tapos, nilagyan nila ng mic. Okay? Minic nila yung amp. Hindi, again, 16 years old ako, wala pa mga internet dati, hindi ko alam. Tapos, pina-line check. Tapos, okay, tugtog. Okay, can I get a guitar? Tapos, okay. Tapos, pinalabas nila doon. Tapos, tinatanong nila ako, is that okay? Is that okay? Do you want bass? So, yun yung parang nagka-light bulb moment ako. Oh my God. Ganto pala. Na parang what? Like, meron akong alalay. Meron akong tech. Na parang, meron akong guitar tech na sasabihin ko sa kanya na parang, yun yung parang wala na ako na, I mean, typical na gig. Okay. Pero yun yung isang masasabi ko na nag-open up sa curiosity ko na, ganun pala ang pagtugtog kasi ako nung sumapunta kami sa mga Battle of the Bands, mga local lang hindi yung mga malalaki. Hindi naman ako talaga nakatugtog dun sa mga malalaking venue. Kasi nga, lang ako dun nagbabanda ako, 12, 13, 14 ako, diba? So, mga local lang. Hindi minamic Hindi minamic yung mga amp. At wala yung mga wedges na ganyan. Again, nung panahon ko dati. So yun. And since then, doon na ako nagkaroon ng interest pagdating sa science behind live audio sa context ng mga banda. Ikaw Kyle, anong Mga 14 din ako nag-umpisa mag-gig. Ang alam ko lang kasi talaga nung panahon na yun, pag rock and roll ka, wala kang pakialam sa mga monitor basta salang tugtog ka lang Hindi ko talaga maalala yung pinakaunang baka dito na parang importante pala yung monitor. Medyo nakwento ko na dati ito nung bago ako dito. Siyempre, Manly? Hindi, gusto kong gumawa ng mga kanta, diba? Pero hindi ko alam kung paano kasi nga, nung nagsimula na ako sa mga 4-track dati, nung high school ako. Pero kumbaga dito, siyempre, iba na di ba? Computerized na, mga ADAT na nung dumating ako dito, ADAT, ganyan. So, wala akong alam doon. So, ang ginawa namin, yung sa Noise Toys, sinabi ko ay nag-recording kami sa analog studio. Tapos, syempre, sa amin, malaki yung pera yon, gumastos kami, tapos biglang nawala yung reel namin. Kumbaga back to zero. Nakuha lang namin demo na talagang super demo kasi nga, para lang may mauwi kami. So, parang very disappointing. Sabi ko sarili ko, naku, siguro, subukan ko to na mag-record. Kahit na yung simula lang, bumili pa ako na naalala ko yung parang, actually, siya, parang mga 4-track na 8-track, pero siya, mini disc siya. Doon nagsimula sa ganun, hanggang sa, naging computer na ganun. Kumbaga parang, ang main purpose ko lang kasi noon talaga is to make, para ma-record ko yung mga kantang gusto ko, mga ginagawa ko. Yun lang talaga. Pero hanggang sa, syempre, habang tumatagal, gusto mo na pagandahin din, gusto mo matuto ng ganito, tapos na-meet ko na rin kayo, diba, yung parang sabi ko, gusto kong magawa yung ginagawa nila. Paano ba yan? Ganyan. Yun, out of curiosity na rin. Saka masarap yung feeling diba? Pag may natapos ka na, ganun. Hindi ko maalala yung specific moment kung saan Feeling ko na-force lang ako nang tumugtog ako sa simbahan para malaman yung mga bagay na yun. And then, eventually, naintindihan ko na lang.
ayun din pala, realization ko dito, hindi naman sila lahat. Parang, yung ano ko dito yung mga simbahan, sila yung wild. Sila yung kompleto yung gamit. Totoo yun. Nagulat ako doon. Kasi siguro kasi ako Katoliko. So sa Pilipinas, pag sinabing mga misa, alam mo, typical Catholic mass, di ba? Like choir, mga, alam mo, walang ano. Tapos dito, oh my God, parang mga iba talaga. Concert ang dating ko. So yun, kaya swerte yung mga ano dito. Pwedeng maging outlet ng mga musikero ang misa, ang church. Gaganahan ka. Kami, lumaki kaming mga Christian din eh. So, iba-ibang church na inapunta namin tsaka natugtugan. Lagi namin sinasabi, gagaling ka pag teenager ka, doon ka mahahasa sa pag tumugtog ka sa church eh. Nagbabaking track na ako sa simbahan bago pa namin gawin sa banda ko. Parang gano'n, mga in-ear gano'n. Doon namin natutunan lahat yun eh. Ama namin? Naka-in-ear kayo sa, wow. Tsaka backing track pa na try pa namin. Wow. Anong church? Pilipino? Pilipino, may mga Pilipino. Madami ng iba yung mga, sabi mo nga, iba yung mga setup ng church. Iba nga. Siguro, pag talagang nagkandaleche-leche na tayo dito, baka mag-church na lang tayo. Diba? Alam mo kaya, nagsusurvive ang mga studio ngayon dahil sa mga simbahan. Talaga? Paano? Bakit? Kasi kung meron kang, una-una, ang mga church ngayon, nagre-renta na lang ng places para sa mga misa nila. Kung kapag mag-book, kasi ang music ministry ng mga churches, sobrang dedicated sa pagtugtog nila. Nagbo-book yan ng studio on a monthly basis na binabayaran nila consistently. Kaya, ng long hours. Kaya kung studio ka, nabubuhay most ng mga studio na kilala ko dahil sa mga simbahan na nagre-rent sa studio nila. Ngayon, pagdating na tanong ko lang, kasi ako hindi naman ako na ganyan sa church. Ang kaibahan kasi sa Katoliko na church, usually, hindi ko alam, hindi ko nila lahat, pero like sobrang basic lang ng mga music ministry. Baka may piano, tapos may choir, o tapos may acoustic guitar, ganyan, tapos kanta-kanta sabay-sabay. So, ang focus ng musikero ay, I don't know, siguro masasabi natin hindi ganun nadidistract sa technicality instead sa celebration ng mass na hindi ba parang sa ganyan mga Christian na mga, yung nakikita ko na mga talagang wild, no, na parang kung ikaw is member ng music ministry kasi sobrang technical, like sobrang merong lighting, merong yung sa sound tech, merong lahat, monitor, engineer, ikaw merong kang communication sa banda mo, may kinukue ka na playback na gano'n na parang nagiging mas performative versus worship ba? Yung tinuturo kasi is ano siya kailangan mo itatak sa isip mo na hindi siya performance level. And at the same time, kaya sobrang all out, parang ano siya gift sa'yo yung music. Gamitin mo siya pang glorify kay God. Parang ganun yung teaching nun eh. So, do it sa maximum na ability na kaya mo. Hindi, yun nga, glorify na para sa akin lang. Halimbawa, kung ako typical na gitarista tapos ako pa magiging director, parang, imbis na parang, halimbawa sa typical na Katoliko, ama namin, talagang wala, gaganon ka lang, di ba? Feel mo, talagang sobrang basic. Ito, meron kang 10 na mga bagay na pinaprocess, like parang, paano mo masasabi na all out for Jesus to? Di ko alam I guess, napapractice siya Ganun ba? Wow. It works for some people, I guess, mga ganun. Na-try ko yung ganun, okay naman. Uplifting din yung feeling. Uplifting yung feeling, yun masabi ko. Hindi ko masabi siya na uplifting as a musician o uplifting like spiritually? Spiritually. Tsaka yung as parang, kasi lalo na pagka mga Christmas time, diba, pagka nagagawa sila ng mga parang events sa church, talagang bongga Parang tayo, parang madalas sumimba. Hindi, pag pupunta ako sa sister ko sa US, may ganun sila. So, Christian. Okay. Grabe talaga. Yung sinasabi ni, may stage pa, tapos ang ganda ng tunog, talaga ang ganda ng tunog. Kung hasang-hasa na sila doon sa pag-mimic siguro or something. Ang ganda ng tunog. So, parang ako, ginaganaan ako, na-entertain ako at the same time. Nakikinig ako, pero na-entertain ako kasi nga, syempre, wow, ang galing naman ito. Pero ang curious ako, may bayad ba yun? Yung iba meron. Merong wala. Merong mga nagbabayad.
para sa music ministry. Kasi sa ganung klase ng performance, preparation, technicality, parang hindi yan kagaya ng sa mga typical na Katoliko na literally eto songbook. Okay? Like doon ka na, sasalang ka na 10 minutes before, konting brush up lang, review, that's it. Eto mga to is grabe ang detalye na parang okay, so kung twice a week ako mag-invest dyan, tapos may rehearsals yan. Exactly. Yung ibang church nagbabayad ng musikero. Pero syempre may requirement. May kailangan Christian. May audition. Kailangan Christian. Basta may audition, may requirement. Tsaka may schedule ka ng kailangan. Schedule ka parang trabaho. Parang ganun. Yun pala. So, yan. Meron tayong alternative, no? Pag talaga, again, pag nagkandalit, ngayong ekonomiya ngayon, mga tariff, mga... Pero na-try nyo na ba manood ng parang concert ng Christian band, mga Hillsong? Ang galing, man. Online lang ako. Personal. Kaya ang hirap i-explain eh. Kasi lalo na nung dati, hindi naman kasi ako Christian since birth eh. Like, nung elementary ako, Catholic school ako, ganyan. High school na ako, parang na involved sa mga Christian dahil sa mga lola ko, ganyan. Na-curious lang din ako. Nung nanonood ako ng mga Hillsong or kung ano man na malaking production ng mga Christian music, hindi ko na-explain yung feeling pero minsan mapapaiyak ka talaga dun sa tugtog nila na hindi mo may times na nangyari sa akin, hindi ko alam, lubluha ako, nararamdaman ko yung music, hindi ko ma-explain kung ano. Siguro ganun yung power na. Bago ko lang makalimutan, ito. Diba yan? Natata ko, freedom. The Spirit of the Lord, there is freedom. See? Napapano na yung volume. Akala ko, jamming na naman eh. Parang, yung pwede na ba yun, Kyle, yung mga ganon? Pwede na ba ako mag-apply sa ganon? Kailangan malalaki yung mga pedal board. Patay tayo. Ano yung parang in hindsight, nagsisisi kayo na parang masyadong maraming panahon yung ginugol nyo sa certain bagay na yon? Musically ha. Simulan ko. Ako, for the hindi longest time, no, siguro second year high school ako hanggang isang taon, nag-classical guitar ako. Hanggang ngayon actually, kaya hindi ko na matanggal, hindi sa nagka-classical pa ako, yung kuko ko. Parang hindi ko na kaya nang wala. Iba ang feeling talaga. So, kaya ako sinabing, hindi naman sa pinagsisisihan. Kasi naging hardcore ako dun sa classical. And parang ang na-realize ko sa classical, performative siya. Ibig sabihin, okay, pwede ka mag-recital, pwede ka tumugtog sa mga performance, mag-isa o kung ano man, pero hindi siya improvisation. Parang sa akin lang, yung taon na ginugol ko doon, ay kung ngayon kasi busy na tayo, mas na-realize natin ang importance ng time, di ba? Na parang kung sa ibang bagay ko ginugol yon, baka sa kung ano ko ngayon, mas parang na-utilize ko yung skill set na ganon. Kasi nakuha ko sa classical? Sure, na-memorize ko yung ganito mga pyesa, talaga mga classical pieces, yung form, lahat yan, ang ganda pakinggan, memorize. Pero hindi ko ginawa yun. Sure, tumugtog ako sa funeral, ang ganda, classical, again, may mga advanced na mga skill ka na. Pero again, yun ay hindi mo ginawa. Minemorize mo lang yun. Mm-hmm. And yun yung para sa akin na parang hindi naman sa nagsisisi, pero I'm sure may nagamit ko rin yun somehow. Pero again, sa kung nasan ako ngayon, yung ibang technique or approach siguro yung parang mas gugulang ko ng attention at oras. Ano kasi siya, mas pyesa. Exactly. 'Di ba? Oo nga eh. Ako, lagi ko sinasabi madami sa music. Although hanggang ngayon hindi ko alam kung gusto kong mag-gitara or gusto kong mag-drums, pero kasi sana nag-focus ako sa isang instrument. Dalawa lang naman eh. It's either sana nag-focus ako sa isang instrument, siguro sobrang galing ko ngayon sa isa. And minsan gusto ko sana mas inagahan kong mag-aral ng music production, lalo na mga teenager pa ako. Actually, tatlo pala. Yung isa is sana mas nag-focus ako sa singing voice. Lagi ko sinasabi ngayon, iti-trade in ko isa sa mga talent ko sa
sa instrument para sa magandang singing voice. Kasi nung teenager ako, kasi nga ngayon matanda na tayo, nare-realize ko na muscle memory pag sa mga ganitong age natin mas mahirap kumpara sa pagbata ka, dali mo matuto. Nung bata kasi ako, parang ganito na ako yung ngayon. Hanap ako ng iba't ibang banda kasi gusto kong tumugtog ng iba't ibang instrument. Nung bata ako, nagpaka-busy akong mag-aral ng keyboard, ng bass, may harmonica pa, yung mga ganun. Dahil lang feeling ko cool pag maraming alam. Tas parang, ano ba tawag doon? Jack of all trades, master of none. Naging ganun yung tingin ko sa sarili ko eventually. Wala akong isang instrument na sobrang galing ko, pero lahat okay lang ako sa lahat. So minsan, nilulok back ko sana, nag-focus na lang ako sa pagda-drums mula noon, tas nag-start ako mag-music production. Doon na lang, hindi na ako naghanap ng sobrang daming banda na iba-iba yung instrument ko. Wala lang, or either drums or gitara, yun lang siguro yung... Hanggang ngayon, lagi ko sila sabi yun eh. Sayang yung time eh. Ikaw, Andy? Wala naman masyado sa akin yung... Shopping? May time na gusto ko sana matuto ng violin. Kala ko gymnastics. Violin. Okay. Pero hindi ko nandun na yung chance pero hindi ko pa rin pinatuloy. Nuna ko pa rin yung ibang hilig ko. Pero nahinaing ako na hindi ko nagawa yun. Sayang. Totoo nga sinasabi lang sa huli ang pagsisisi. Kasi ngayon, maski sabihin natin meron kang resources, ang wala na tayo oras. Maski sabihin mo, genuine talaga na gusto mo ng violin. Okay. Ang hirap. Tsaka muscle memory. Iba yung muscle memory talaga ng bata eh. Ngayon, wala nga tayong oras, pero yung pag kunyari sa 3 months naalala ko nung high school ako sa Pilipinas. Within 3 months, grabe yung ginaling ko sa paggigitara eh. As opposed sa 3 buwan ngayon na paggigitara ko, parang wala akong nag-ini-improve. Parang gano'n. Kahit anong try mong aralin or ang bagal. Ewan ko. Parang sponge ka kasi pag bate. Madali mo matutunan lahat eh. Mas mabilis, mas madali. At saka bilang siguro pag nag-adult ka na, ang dami mo namang commitment. So dati priorities. Ang priority mo lang is tapusin, aralin itong pyesa ng ganito. Ngayon, habang inaaral mo, oh my God, tumatawag na asawa ko. Oh my God, nako, kailangan ko mag-grocery. Oh my God, kakaltas na yung mortgage. Alam mo yun, so parang, ano ka na lang, zombie. And ako, isa rin siguro na parang wish ko, na alam ko kasi nga, anything kailangan ng time, yung vocals, no, I wish naging mas magaling ako kumanta. Kasi alam mo, sa producer, like I would say na sobrang talas na ng tenga ko pagdating sa mga pitch. Na minsan parang curse. Wala akong perfect pitch, pero alam ko yung vocals, lahat yan. And hindi ko magawa sa boses kasi hindi ko naaral yung technique. Pag sinabi yung mga, kakanta ka inside your head, sa throat, sa diaphragm. Ginagayot mo kasi yata yung throat mo sa iba. Isa pa yun, di ba? Kaya yan, lesson. Huwag kasi masyado. Ingatan nyo yung lalamunan mo. Hindi ko tuloy, like parang, alam mo yun, as a producer dati, na parang, alam mo yun, nako-coach ko. Alam ko yung nasa tono, alam ko lahat yan. Pero, pag ako, yun nasa isip ko, alam kong hindi ko kayang gawin kasi, hindi ko na-practice yung foundation na technique. Sabi mo, hindi, sa diaphragm, I know, pero hindi ko kaya. So parang yun, I think, baka may unique na boses ako. Ayun. So, Malay mo. Hindi mo malalaman. Oo. Malay mo, ikaw ang lead vocalist ng partida. Uy, hindi no. Diba? Hindi, yun nga, madami talaga eh. Hindi, joke. Hindi, si Nathan lang may kaya nun. Kumanta ka kaya ngayon para malaman natin. Anong kanta? So next time guys, panoodin natin si Philbert, sasampulan tayo. Request na. Hindi, kasi kaya nga gusto natin original. Lead vocalist no? Ang ganda pakinggan, no? Yun nga, di ba? Philbert, di ba? Yan ang bida. Lead vocalist of like this, ganyan, no? At saka, di ba, Philbert Wong. John Mayer, di ba? Yun na, di ba? Boy, hinambing sa John Mayer. Yung linable sa John Mayer. O teka, ito naman si Mike. Teka lang. Inikip mo sa bibig mo. Yan. Ito na si Manly. Preamp ng preamp. Puro subo ka kasi. Bago ang preamp, yun mo ng mic, kailangan malapit sa bibig. Yan. Maski anong preamp nyo, kung ang mic nasa gilid, kaw-kaw yan. Pag nagpa-practice kayo kumanta, huwag kayo susubo sa gabi.
Wag na nyo. Meron na tayong pang intro. Thank you. Hindi, ito. Gusto ko kasing itanong sa inyo. Kasi ako, active pa ako sa iba't ibang grupo. Paano ba? How do you deal with like creative differences sa mga grupo ninyo? Mahirap sa'yo kasi girlfriend mo yung vocalist. Hindi kasama yun. Iba yun. Di ba yun? Okay. Tingin nyo, paano? Pag ganun, kasi iba-ibang utak yun eh. Nung time nyo, wala ba kayong mga... Anong time na pinaka-prime nyo sa music? Sa akin, siloso Pag may naisip ako, ipipitch ko na kagad. Pipitch ko na kagad o kung may kukontra man, pinipilit ko pa rin talagang ipasok siya. Kahit anong mangyari. Pinipilit kahit ayaw nila? Hindi, kung ayaw siya, kung talagang ayaw. Pero kung baka pedyo magtulungan na lang kumbaga para ayusin siya ganun. Pero wala mangyayari kasi pagka pinipigilan mo yung sarili. Yun ang napansin ko. Parang ituloy mo lang. Andiyan naman pwede naman mag-no sila kumbaga. Pero kumbaga hindi ako yung parang matatahimik na medyo maka-offend kaya ako. Ipipitch in ko pa rin siya kahit na hindi nila magustuhan ganun. Hindi, sinabayan ko lang. Parang Hindi. At sa akin naman, knowing nung mga dati, again, immature, bata, di ba? Mas bata pa sa'yo siguro nung mga may banda-bandang iba. Hindi ko sinasabing tama, kaya mali sila. Pero may pagka siguro seloso. Hindi seloso, parang pagdating sa banda, na parang... puro lalaki kasama mo Hindi. Na parang siguro kaya nga sabi ko dati kasi yung sa availability, 'di ba? And then yung parang sa identity. At yung dating sarili, 'di ba? O kumbaga ikaw kasagsagan ng Eraserheads pero ikaw rin ang bahista ng River Maya. Alam mo yun, parang pwedeng tropa lang sila pero may gano'n. Again, hindi ko sinasabing tama, pero yun yung dati na parang na-feel ko na challenging kasi pagdating sa practice, pagdating sa yun nga, again, may 5 kang banda. Ready ka na. Pero yung ibang banda mo naman, baka may ibang hindi nagkakatagpo schedule nyo. Yung kumbaga sa priorities, resources, imbis na lahat kayo, ang focus nyo sa isa't isa, tatawagan mo yung isa alas 3 ng umaga, okay lang. Lahat yun is para sa isang banda. Versus, meron kang 3 halimbawa. Selos na, hindi naman selos na hindi selos na parang romantic na gano'n. Hindi, parang, pag halimbawa, gusto mo every week, halimbawa, may gig. Show banda lang Ay wala. Yung isang banda, ang kasama sa show band is yung isang ganto. Ay mga gano'n. Hindi yung banda nyo? Oo, halimbawa. Medyo nagigets ko na. Again, hindi ko sinasabing tama. Yung pero priority. At, minsan din sa kanta, kanino ko ba isusulat to? Yes. Kasama sino? Tama. Diba? Kung yung mga banda naman, hindi naman ganun kalayo yung mga style. Diba? So, technically, baka lahat okay lang na... Eksakto sa akin yan, yung nasabi mo. Actually. Yun. Ikaw, alam ko na experience mo to, kuya Yung kasi ikaw nagpo-produce ka rin ng music. And then, ang alam ko, lahat ng nire-record mo dati, mostly ikaw rin talaga yung tumutugtog. Ikaw, kunyari, ikaw gitara, ikaw lahat, di ba? Parang may mga ganun kang pinoproduce, di ba? 50-50 kasi sobrang dami kong na-record. So, ang daming, pag mga banda, hindi. Like, alam mo, Bulto, Noisy Toys. Actually, Noisy Toys. Pag mga banda, usually, hindi ganun yung involvement mo. Pero, ang dami ko rin mga ginawa na para sa mga solo artist, halimbawa, o mga ibang klaseng project. So, yun, from scratch. Minsan, ikaw magpapalo, ikaw ang tutugtog, gano'n. Siguro to relate dun sa experience mo na gano'n. Kunyari, yung tinugtog mo, hindi kayang tugtugin nung kabanda mo or kung sino man dapat tumugtog nun. Pero yun talaga yung tingin mo dapat dun. Yun talaga yun. Siyempre, creative difference na kagad yun. Iba yung tingin niyang dapat. How do you deal with sa mga ganun? Iyan ay simptomas ng, I think, hindi kayo talagang nag-i-spend ng ganun time together para makilala ang bawat isa. Kasi parang relationship yan Kung kabisado nyo na lahat ng hinga neto, lahat ng mga style neto, lahat, then hindi dapat mahirap na umabot sa ganung klaseng mga usapan. Pero yan nga ang baka nagmamanifest kung ang dami mo mga banda. Kaya
alam mo, yung expectation, iba-iba. Hindi, kumbaga, nagkakapaan. Ayoko hypothetical lang yan, ha? Marami ka na napapanood, tapos gusto mo parang ganon. Hindi pala kaya nung banda mo. Parang ganon. Yeah. Pwede mangyari yun. Pwede. And sino sisisihin mo? Pwede mo bang sabihin, ay, hindi kasi kayo nagpa-practice pwede naman sa'yo sabihin, no, I'm free. Hindi naman yan yung gusto ko So, medyo hindi mo masabing direkta na yung skill level mo, ito yung gusto ko pero hindi mo magawa. Wala akong hypothetical lang. Baka I mean, parang ganun. Parang ganun. Oh. Parang hindi mo lang masabing direkta na ito talaga gusto ko pero parang hindi mo kaya. Pero ibig sabihin ba nun, hypothetical lang din walang pinapatamaan na o hindi kaya ng banda mo yung ganitong malapit na doon na lang kayo. Paano kung gusto nyong gumaling? Paano tatanggapin mo na lang? Kaya nga, yan ang important siya ng lahat ng member is klaro na meron pa ring intention na gumaling. And yan ang mas nagiging mahirap pag mas tumatanda. Halimbawa, sa edaran nyo ngayon, kayo, lahat kayo, mga may full-time na trabaho, may mga pamilya na rin, di ba? I'm sure, hindi naman, kumbaga, yung mga kabanda, kung sino man, gusto rin talaga mag-improve. Pero, again, priority, commitment, pamilya, hindi na kagaya ng dati na after school, okay, meron tayong part-time job, and then the rest ay self-improvement or improvement ng bawat member sa banda. So, yun yung importance nun. Kasi kung hindi doon i-explore at maghahasa ka ng espada mo, yan, ganito ang kakalabasan natin, matatanda na, and once a week na lang nagja-jamming, and ngayon, gusto mo akong tumugtog ng Pulipya? Alam mo yun, hindi na. Maganda lang talaga yung sa banda, yung samahan nyo diba? Yung hindi lang sa music. Kasi, mas nagkakaintindihan kayo. Tsaka yung mas madali i-explain yung mga kailangan. Ito pwedeng ganda na natin, ayusin natin ito. Kasi nga, mas madaling sabihin pagka talagang kadikit mo na yung kabanda mo. Para sa akin lang yun. Tsaka madaling mag-pitch. Basta-basta, hindi yung parang nahiya ka. Merong bago, ganito. Tignan natin to, ganun. At saka ito, idadagdag ko lang, siguro, nakadagdag sa distraction ko rin dati. Okay, personal to na-try ko dating naging member ako ng mga, alam mo yung Yahoo Messenger? So, meron doon mga Filipino channel. Nabita na ako. Ano? No, na mga musikero. Sakto para sinabi mo. Yahoo Messenger, natatandaan ko, na walang like audio lang siya. So, doon ko rin na-realize na, yung palang effect ko dati, yung maliit na Digitech, yung output noon, headphones out, may headphones out siya, 3.5. Sinaksa ko dun sa Sound Blaster, as in yung as in wala akong sound card lang siya. Sound card na Sound Blaster. So malinis. So yun sa mga Yahoo Messenger, sumasali ako dun sa mga chat room doon, mga mga musikero. So parang kami musikero. So parang parang kanya-kanya pang turn, unahan kayo mag-space bar. Tapos yun, tutugtog ka. Tapos yun, parang jamming lang. Open jam, lahat kayo magkakarinigan? Unahan. Tapos kung sino yung unang may software para malak yung space bar. Tapos yun. So parang yung turns. Oo, parang lang. Parang mga musikero. Again, yung Yahoo Messenger, lahat ng topic yan. Pero ako, doon ako sa syempre, mga Pinoy musician, mga ganun. Tapos yun, parang tutugtog ka doon, tapos may ibang tutugtog, oh my God, ang galing, ganun. Pero, naalala ko lang na may ganyang parte dati, ang social side ng pagiging musikero, na medyo stepping stone na nag-revolutionize sa kung paano mag-collaborate digitally. Parang yun yung pinaka-first. Ngayon kasi meron talagang remote live pioneer session. Ka pala, bro. Hindi, lahat yung gumagawa nun. Yahoo Messenger, hindi kayo na ganun? Hindi na ganun. Ganun ba? Nag-Yahoo Messenger ako pero hindi ko alam hindi ko alam na may ganun. May mga forum or groups. Alam ko yung may groups pero hindi ko alam na may pang musikero na ganyan. Hindi ko alam yan. Like, siya, chat room talaga. So, isa type mo lang. Lima, Pinoy, I don't know, kung ano man yun. Sa maraming tao doon, marami. Kung anong trip mo. Kung gusto mo, mga kotse, So, kung makapasok ka, gaano katagal yung slot mo? Kumbaga. Hindi, bahala ka.
Hindi, paano ka sign out? Hindi, nagtatype naman eh. Nagtatype naman. Ako naman. Ito. Kumbaga nahiya ka rin naman eh. Wala namang, hindi lahat siya sabay-sabay. I think may respeto kasi naging magkakakilala na rin kayo. So, like tipong, alam na yan. Ito, si gantong nickname, puro puro Metallica, alam niyan. Alam na yun na parang, Ano, tugtog mo nun? Sinasampulan ko na mga Sa Triani. Ha? Ay, kung ano-ano, di ba? Yung mga ganun eh. Hinga pa. Anyways. Para sa mga gearhead, paano natin isosolve to? Exercise. Next week, try natin, dali mo yung manly. Ba't parang gusto mo parating manly? Parang... Anyway, ayan na. Nakaraos na naman tayo, no? Nakumpleto at least ang ang linggo at nakapag-jam tayo, nakabuo na gusto nating i-share sa inyo na again, maski pa paano ay nagkaroon tayo ng chance na mag-collaborate at mag-share ng ideas and ultimately makapag-jam at makapture for the world to see. Maraming salamat, Kyle at Andy. Any parting words? Wala. Salamat sa mga nanonood. Ingat na lang kayo sa labas at grabe as no. Ng aking parting words. Panoorin nyo lahat ng show namin sa Filipino TV, guys, sa YouTube. Search nyo lang.